Bukod sa hamong pagbangon ng kabuhayan, mas matinding problema pa ang hinaharap ng ilang biktima ng bagyong Yolanda. Ayon kasi sa isang eksperto, dumarami ang nagkakasakit sa isip dahil sa trauma mula sa kanilang dinanas. Ang mainit na balita hatid ni Sherry Ann Torres, exclusive. 6 na buwan matapos hagupitin ng super bagyong Yolanda ang Leyte, Samar at iba pang bahagi ng Kabisayaan, hirap pa rin sa pagbangon ang mga tao at kabuhayan dito. Pero ang isa pang problema ayon sa isang eksperto, ang patuloy na pagdami ng mga kaso na nagkakasakit sa pag-iisip. That's true. It is increasing. Ang karamihan dito is yung schizophrenia. Schizophrenia is thinking disorder. The causes are multifactorial. We have genes, environment, and other stresses in life. Noong January 2013, 512 psychiatric cases ang naitala ng Eastern Visayas Regional Medical Center. Mataas na raw ang bilang na ito noon ayon kay Verona. Bahagya itong bumaba noong Nobyembre kung kailan na nalasa ang bagyong Yolanda. Pero mula Enero hanggang Marso ng taong ito, tumaas muli ang bilang ng mga kaso. Sabi ni Verona, tanda ito na matinding epekto sa kanila ng bagyong Yolanda. Sa tala ng Eastern Visayas Regional Medical Center, karamihan sa mga kaso ay mula sa Leyte, Samar at Biliran provinces. Marami sa mga pasyente hindi na raw bumabalik o hindi umiinom ng gamot kaya lumalala ang kondisyon. May iba namang malala na o may schizophrenia na kapag dinala na sa kanila. Sa ngayon, 3 doktor lang sa Psychiatry Department ng Eastern Visayas Regional Medical Center ang tumitingin sa mga pasyente at walang mental health institution sa lugar na tututok sa kanila. Paalala na lang ni Verona sa publiko, Dalhin na talaga, first sign pa lang. Naka-cure naman kaagad, maski 1 week lang, cure na. Pero hindi naman ibig sabihin na puputulin yung gamot. So I also educate them not to stop the medication until I told you to do so to stop. Kasi this is, kumbaga, usually this is a lifetime illness. Ilan naman sa mga senyales na nagkakaproblema sa isip ay ang hindi makatulog, laging tulala, hindi mapakali, pag-iiba ng ugali, hindi makapagdesisyon ng husto at nagpapabaya sa sarili. Sherry Ann Torres, GMA News.